Ayaw masipag araw po sa ating lahat. So magtatanong sa akin dito, Kuya Chris, paano po palitan ang Gmail account ng YouTube o yung email ad ng YouTube po? So marami po nagtanong sa akin yan, masipag yung mga kapwa nating content creator. Karamihan nagtatanong sa akin yan dahil bumibili daw po sila ng YouTube channel sa ibang mga kapwa nating content creator. Kasi gusto nila marami na yung subscribers o na-meet na yung criteria dito sa YouTube channel. O ito po ay na-monetize na po, no? So mga kasipag, yan po yung karamihan na ginagawa po ng mga kapwa nating content creator at gusto pa po yung iba ay ma-monetize na agad yung kanilang YouTube channel. So gusto nilang bumili talaga ng YouTube channel pero yung Gmail account nito, paano ba palitan para sila na po yung mag-o-honor doon sa YouTube channel na iyon? Yung email ad o Gmail account daw nila ang ipapalit doon. Mga kasipag, pwede natin yan gawin, no? At pwede rin po dito na ikaw po ay mag-invite na isa sa magmamanage sa inyong YouTube channel, mag-invite ng ibang email ad o yung isang mismong Gmail mo na account or email ad mo na isa, pwede po yan makasipag o yung classmate mo, kung gusto nyo po na sila po ay maging admin kung Facebook ba, kung sila rin po ay gusto mong mag-manage sa YouTube channel kahit partner mo, ka-workmate mo, ayan, yung ka-family mo, kapatid mo, ayan, pwede po yan sila mag-manage sa YouTube channel, no? Invite nyo lang po ang kanilang email ad, no? Kung gusto nyo po na sila po yung mag-manage din po, no? Na makapag-edit, makapag-post, and makapag-view, makapag-delete account, no? Makagawa ng content. Ganon po yun kung paano kayo makapag-access sa inyong account na YouTube channel. So ganon din po ang mag-admin o magmamanage nito na in-invite nyo po, no? Kung gusto nyo po na kayo lang talaga dahil binili nyo po yung YouTube channel na yan, makasipag gusto nyo po na palitan yung email ad o Gmail account dyan sa YouTube channel na yan, pwede po yan makasipag at i-remove mo po yung owner noon nung una kasi gusto mo ikaw ang magiging owner na. Pwede po yan mga kasipag. So, paano ba natin gawin iyan? So, unang-una, punta tayo sa ating browser. Dito tayo sa ating browser. Sa Chrome, search po tayo dito ng YouTube Studio Login. Tap nyo po yan, YouTube Studio Login. Search nyo po yan, no? So, dito, naka-desktop site na siya. Medyo, ayan, PC na yung features nyo, laptop, no? Medyo lumiit na po yung mga word dito. Ayan, ayan pati yung mga icons. Ayan, no? Ayan, so zoom in lang tayo, zoom out, no? So ito yung naka-desktop site. So pagpasensya na kasi ang ating ginagamit na pang tutorial, pang guide po sa inyo ay itong cellphone po, no? So marami din naman pong gumagamit ng cellphone dito na nanonood, no? So yan masipag, kung hindi po kayo makapag-login dito sa YouTube Creator Studio, dito sa site, dito sa browser, make sure nyo po masipag na i-uninstall nyo muna ang inyong YouTube Creator Studio po na app. So kung meron kayong YouTube Creator Studio po no, na app na hindi po kayo makapag-login dito sa site na to, dito sa browser, mga kasipag, uninstall nyo muna. Pero kung makapag-login naman kayo, pwede na, wag nyo na po i-uninstall. Gagaya nito, tap natin. Kasi merong iba, pag nagtatap na sa login, YouTube Studio login, hindi siya makapasok dito sa kanilang YouTube channel na hindi nila mabibigay yung channel dashboard nila. Kagaya dito. So, ito yung aking YouTube channel. Ito yung channel dashboard niya. Nakikita naman. So, ito na po yung itsura niya dahil ito yung naka-desktop site. So, pagpasensya nyo na medyo maliit yung mga numbers, letra, yung mga word dito. So, pag nandito na kayo sa inyong channel dashboard, scroll down kayo, no? Scroll down kayo, hanapin nyo po yung settings icon dito sa baba. So, zoom in, zoom out lang tayo para makita nyo talaga. Ayan, no? Then, tap natin yung settings icons. And then, makita nyo na po dito sa settings. Ito, zoom out na po tayo. Ayan, para makita talaga ng buo. So, dito, makita nyo po dito yung settings. Yung general, channel, upload defaults, add categories, permissions, community moderation, agreement. So, dito masipag, ang pipiliin nyo po dito ay yung permission. So, makita nyo po dito yung default na default units, yung USD dollar. Ayan, so, permission tap. So, dito na po, makikita nyo na po, permission for Kuya Chris TV. Ayan, o. When you give people permission on your channel, they can upload, comment, and take other
other public action, they can also view private on hidden content. Ayan o. So, pag once na kayo po ay nagbibigay sa kanila na pag-access, so meron pa yung permission sa kanila, no? In-invite nyo po sila na maging manager or magmamanage, pwede makapag-manage dito sa YouTube channel dahil yan po ay partner nyo o yan po ay kaibigan nyo na gusto nyo makatulong sa inyo, no, sa paggawa ng content dahil kayo po ay natutulog din sila gising. So ganitong oras hindi naman pwedeng babad ka, gusto mo may katuwang ka, yung kapamilya mo, kapatid mo, yung partner mo, magmamanage din, makapag-upload ng video, makapag-comments, makapag-edit, so makapag-live. So pwede nyo po sila na i-invite po na makapag-manage. Kumbaga sa Facebook, maging admin din, no? So kung pwede rin naman po dito, kung ang YouTube channel ay galing po sa ibang mga kapwa nating content creator, yan po ay binibili nyo po. So pwede nyo po yan na kayo po mismo magiging owner na. Ang inyong Gmail account na ang papalit dyan or yung email ad nyo po ang papalit dyan, make sure nyo po yung Gmail account nyo or email ad nyo po ay active din po ito, ha? Verified din po ito, no? So active yung Gmail account na to and then yung number nito, no? So yan, so make sure nyo lang, no? And then pwede nyo na po i-remove yung first owner na yon kung yan po ay yan, binibili nyo po yung YouTube channel na yan. So karamihan kasi mga kapwa nating content creator dito bumibili po ng mga YouTube channel kasi gusto po nila marami ng followers, marami ng subscribers at views, kumbaga na-hit o na-meet na po yung criteria dito kay YouTube, no? So gusto nila monetize na kaya bumili po sila and then ang gusto na lang nila palitan po yung Gmail account nito o yung email ad nito ang ipapalit sa kanila na po, no? Sila na po yung first owner. So i-remove na lang po nila yung primary owner o yung first owner na iyon. So ganun po mga kasipag, ha? Ang galing, di ba? At syempre, masipag, pwede nyo na rin po papalitan yung bank account na rin po, no? Yung payment method nito. Syempre, dapat sa inyo na rin po yung bank account na to. I-make sure nyo po, hindi po pwede na sa inyo na nga, kayo na nga nakapag-access, sa inyo na nga yung Gmail account o email ad na iyon, kayo na yung first owner. Pero yung naka-input doon na yung bank account o yung mode of payment nito ay sa kanila, doon papasok sa bank account nila, di ba? I-make sure nyo rin po yan masipag na sa inyo po yung bank account na yan, yung mode of payment dito, no? So, dalawa yan mga kasipag, kaya make sure na lang talaga na sa inyo kasi baka mapunta lang sa kanila ang pinaghirapan nyo, di ba? So, dito tayo sa invite, tap nyo po yung invite. Then, dito makikita na pwede yung email. So, dito ka mag-enter ng email, no? Yung email ad na ilagay nyo po dito na active. Kung meron ka dyang isang email na active din naman po, kung sa'yo lang talaga, no, na gusto nyo makapag-view, dalawa ang email na ginagamit nyo po, no, na makapag-access dito sa isang YouTube channel na to. So, pwede po yun, no? So, para dalawa po, shortcut na agad, no? Pero, at syempre makapag-manage din po yung isang email mo. Pero pwede rin po yung kamag-anak mo yung email nila, yung partner mo yung email nila para makapag-access din po dito at makapag-manage, no? So baka galaw, matutulungan ka rin sa pag-edit, sa paggawa ng content, sa pagla-live, ayan, no, sa pag-comments, ayan. And then, so lagay nyo lang po dyan yung email ad nyo po dyan sa user email. Dito invite, ha. And then, select nyo lang po yung ano ba yung category ng pag-access nila. Ano ba yung dito ba sa manager? Itong manager kasi makasipag halos full access po ito, no? Can view everything, manage permission, go live and create, edit and delete content. So talagang ma-access niya lahat, no? Makapag-live siya, gawa ng content, makapag-edit and mag-delete ng content video. Pwede rin siya pag manager ang si-select nyo, no? Manage permission. And then dito, kung dito naman sa editor na category, tatap nyo po yan, can view everything, go live and create and edit content, pero can manage permission or delete content. So merong mga limit na ba, hindi gaya dun sa manager na ayan, full access talaga, 'di ba? So pag once na kayo po ay magpapalit o kayo po mag-first owner, manager po ang pipiliin nyo, ha. Full access yan lahat. Then tsaka kayo i-remove yung isang
admin o yung first owner, primary owner, pwede nyo po na yung i-remove kung yan ay binibili nyo pong YouTube channel na yan. Ha? And then dito naman tayo sa editor limited, same permission as editor but can view revenue data. Ayan o. So, di nga lang siya makakapag-view sa earnings. Subtitle editor, ayan, can add, edit, and remove subtitles, can view anything else. Yun nga lang, di makapag-view. Viewer, dito naman to, can view everything, can create, edit, or delete anything. Ayan po. So pili lang kayo, viewer limited, same permission as viewer, but can view revenue data. Pero manager talaga kung gusto nyo po makapag-manage sa lahat, no? Yung inyong friends, classmate, yung partner nyo, panamang gusto mong pong matulungan ikaw. Siya na naman napapalit sa ganitong oras. May schedule ba? Sa pag-live, sa paggawa ng content, sa pag-edit. Ayan, no? So, sa pag-monitor. Ayan. So, manager, kung gusto nyo rin po na i-delete yung first owner, ayan, manager talaga kasi kayo na po ang papalit. Kayo na po yung magiging first owner, primary owner po masipag, ano. Pag once na kayo po yung naglagay ng email dyan, so ito'y guide lang naman po, no. Then, nakasilik ka na ng paano yung, yung category ng pag-access, manager. So, mag-highlight naman po ito, done and save po, no. Makakasipag, bago kayo makapasok, meron muna silang notif o message, no, na doon sa email na i-confirm na sa inyo ba talaga itong email na ito. So, mag-accept lang po yan. And doon naman po sa pag-i-invite, so, ilalagin po kayo doon sa email na ginagamit nyo po na kayo po ay mag-accept na papayag kayo maging admin o magmamanage po doon sa YouTube channel na yon. So, accept nyo po. So, login kayo dun sa Gmail nyo po. Tingnan nyo po sa Gmail nyo kung meron nag-email. Gaya nito, ayun, no? Yung Gmail nito, may number 3, ayan. So, tap nyo po yan. Baka meron na pong, ayan. So, nag-notif dyan, message na, ayun, i-accept nyo po na kayo magiging mag-manage o maging admin dun sa YouTube channel na yun. So, yun po mga kasipag, ang aking may tuturo ko po sa inyo. Sana po nakatulong ito, no? Kung meron kayong mga suggestion at katanungan pa, mag-comment down dyan sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan mga kasipag, at ma-shoutout na rin po kayo dyan. Magtulungan lang po tayo dito mga kasipag at maraming salamat sa inyong suporta. God bless.